Kami ngayon ay papunta sa Bagaw na kung saan ay 12 hanggang 14 na oras na paglalakbay. Dapat kaya, kasya sa lang dito na yung 135. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabilang sa mga dua na katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang dua ng mga musafir o ng malalakbay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si Allah ang pinakadakila, si Allah ang pinakadakila, si Allah ang pinakadakila. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda. O Allah, gawin mo kaming matutuwid at matatakutin sa iyo habang kami ay naglalakbay. Allahumma hayyina alina safarana hadha watwi anna bu'da. O Allah, gawin mong magaang at mabilis ang aming paglalakbay. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. O Allah, ikaw ang kasama ng mga naglalakbay at tigapangalaga ng aming pamilya. Sa haba ng aming paglalakbay dito sa Tugigaraw ay dito na kami inabutan ng Fajr. Ang salatul qasar, ang pagpapaikli ng sala para sa mga musafir, ikabilang sa mga sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang mabawasan ang paghihirap ng mga naglalakbay at maging madali ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Kapag kayo ay naglalakbay sa lupain, wala kayong pagkakasalan na gawing maikli ang salah. At ayon sa ulat ni Anas bin Malik radiyallahu anhu, إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراsikh يصلي ركعتين. Kapag ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay lumalabas upang maglakbay ng malayo, siya ay nagsasala ng 2 raka'ah. Sa bawat istasyon na aming hinihintuan ay may mga nagbababa at nagsasakay ng kanilang mga pangkalakal sa hanap buhay. Ayon sa konduktor ng bus ng aming sinasakyan, mga 1 oras na lamang ay makakarating na kami sa aming paroroonan, ang bayan ng Bagaw. Ang sino mang gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala bigyan ng kabutihan, binibigyan niya ito ng pag-unawa sa reliyon. So ang isang tao pagka nagkaroon ng pag-unawa sa reliyon, naintindihan niya yung reliyon sa tunay nitong larawan, nangangahulugan na siya ay kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pangkaraniwan para sa amin ang aming mga nasasaksihan mula sa kapaligiran hanggang sa kanilang uri ng pamumuhay. Alhamdulillah at nakapasok na kami sa bayan ng Bagaw ng Cagayan na kung saan ay may 48 barangay na nasasakupan at isa na dito ang Dabak na kung saan naroon ang ating mga kapatid na ating bibisitahin. Karamihan sa mga daan na aming tinahak ay masikip at putik na hirap ang ibang mga sasakyan. Insyaallah, sa madulas at palikulikong daan na medyo delikado ay makarating kami sa aming paroroonan. Alhamdulillah at nakarating na kami dito sa Dabak at kasalukuyang tinatawagan ni Brother Khalid ang ating mga kapatid. Sa bawat sulyap ng mga taga rito ay ramdam namin na kami mga estranghero.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. ولا إله إلا الله والله أكبر. Alhamdulillah, sa haba ng aming paglalakbay ay biniyayaan kami ni Allah ng masasarap na pagkain. I'm just a rock, and every day I sit and watch the sky. I sleep here in the sun and rain, and do not question why. Isa-isa nang sinundo ng dalawa nating kapatid ang mga bagong yakap sa Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ang dahilan kung bakit po kami napadpad dito ay mga bagay na kung saan unang-una ay gusto naming malugod sa amin ng ating Panginoon na si Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil sino man ang malakbay para sa kanyang landas ay ito ay kalugod-lugod para sa kanya, at ang kanyang pagdudua, no, ng isang taong nanlalakbay ay mustajab, o ibig sabihin ay katanggap-tanggap kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Diyos na nag-iisa, na may likha ng langit at lupa at ano pa man ang nasa pagitan nito. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hindi ka magiging tunay na mananampalataya hanggat hindi mo ninanais ang nais mo sa iyong sarili para sa iyong kapatid. Tinutukoy ko dito yung mga bagay na kung saan ilan sa mga kapatid ninyo na hindi nyo pa nakikita, o minsan nakakausap nyo pa lang ilan sa inyo, ay nakakaranas ng maayos na kalagayan sa ibang lugar. Hindi man dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Nais nilang iparating ang kanilang kung ano ang nararanasan nila sa lugar na ito. Kabilang doon, nakakaranas sila ng maayos na kalagayan. Sa partikular sa klase ng kanilang pagdarasal, sa kanilang klase ng pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa kanilang tulugan, sa kanilang at kung ano-ano pa. So, inuumpisahan natin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng pag-aaral. Dahil mula doon sa ating pag-aaral na maliit nating natututunan sa pang-araw-araw, nakokorek natin ang ating sarili at nakokorek natin ang ating kapatid. Alhamdulillah, may mga kapatid tayo dito na masisibag magdawa at magturo ng pananampalatayang Islam. Ang kailangan lang po natin, Ang dalawang stad natin dito ay bago lamang sa lugar na ito, na kung saan ay isang balik Islam lamang ang kanilang nadatnan. Subalit, sa ilang buwan pa lamang ng kanilang pag-aanyaya ay umabot na sa mahigit na 40 mga residente dito ang yumakap sa Islam. Para magpahayag ng katotohanan at the same time matulungan din po namin kayo. Rahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ngayon po ay nasasaksihan po natin ang pagtuturo ni Ustad Omar Signar, na kung saan ang kanyang mga estudyante ay mga lokal na naninirahan dito sa Barangay Bagaw, Cagayan Valley, at dito po sila naninirahan ngayon sa maliit na kubo na ito at sa kanyang blackboard. Inshallah, na matulungan natin sila na ma-provide ng mas maayos at magandang pasilidad para sa kanilang pag-aaral, at gayon din sa mga kabataan na gustong matuto dito sa pananampalatayang Islam, inshallah ta'ala. So, jazakumullah khairul jazaa sa susunod ulit pagkikita. Hindi ang landas ng mga isinumpa at ang landas ng mga nangagigaw. Amin. Ilan lamang sila sa ating mga kapatid sa Islam na nagnanais at naghahangad ng tamang pamamaraan sa pagsamba sa ating tagapaglikha. At ni Elena Kulubong, kitsapay kumaapo, ta
tulungan dakmet kadatoy nga makita yo nga kasasaad ko. Sapay ko ma pagyamyaman akmet kada kayo amin nga mayat nga tumultulong kanyak apo kit pagyaman akmet. Ako po si Ligaya po. And pumasok ako sa, nagbalik Islam po ako dahil nalaman ko po na siya ay tunay na Diyos, na nag-iisa si Allah po. Kaya humihingi po ako ng tulong niyo po dahil makita niyo po naman ang lagayan ko. Nagpapasalamat po ako sa Allah at nalaman ko siya na siya ay tunay na Diyos. Nalaman ko po tungkol kay Ustad po, nagpunta dito. Tapos, pumasok po kami dito na kami lahat dito na purok. Papasalamat po ako kay Allah. Ako po si Altero Cariaga, taga Barangay Dabak Grande. Isa po akong konsyel ng Barangay Dabak. Ginakap ko po ang Islam ng dahil kay Omar Ustad. At sana, bilang kaming mga Muslim, sana dumami pa kami. Ipakita natin sa mga kabarangay natin na totoo atong Islam na to. Ako po si Altero Cariaga, isa pong konsyal dito sa Dabak Grande, Bagao, Cagayan. I'm proud to be a Muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Unang-una po, ako po si Flaviano Signar Jr. At ito po ang kasaysayan kung bakit ko niyagap ang pananampalatayang Islam. Ako po isang dating bilanggo. Sa loob ng kulungan ay klase-klaseng tao ang aking nakasama roon. At iba-ibang relihiyon, iba-ibang pananampalataya. Hanggang sa pinasok ko ang lahat ng relihiyon sa loob ng kulungan. Nakapag-aral ako ng basic Bible course doon hanggang sa pimagtapos. Hanggang sa dumating yung time na kung saan nagkaroon ng isang Muslim na si Brother Abu Bakar Santausog. At noong mga time na yon, sa kanya po unang naitanong ko ano ba ang Islam. Sapagkat noong time na yon ako ay nakikiwagaan sa kanya pamamaraan ng kanyang pagdarasal. Na sa time na yon, ako ay nag-aral ng Biblia. At nung ang aking nababasa sa loob ng Biblia ay nakita ko sa kanyang pamumuhay kung paano siya magdasal. Lalong-lalo na ang Matthew chapter 26 verse 39. At yun ang verse talaga na kung saan pumukaw sa akin upang utuklasin ko kung ano ang pananampalataya ng mga Muslim. At doon ko nalaman kung paano magdasal ang lahat ng mga propeta. At hindi ako nagdalawang isip upang yakapin ko ito. Sapagkat sinabi ko sa aking sarili na maaaring ito na ang matagal kong hinahanap na tunay na kaligtasan. Unang-una doon ay ang pagkilala sa tunay at laging nag-iisang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkalipas ng 2 oras ng pagpapahinga, ay patungo naman kami sa Barangay San Miguel, na kung saan may mga kapatid din tayong mga Muslim na bagong yakap sa Islam. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, minsan may isang lalaki na bumisita sa kanyang kapatid na mula sa ibang nayon. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos sa isang anghel na maghintay sa lalaking ito. At nang sila ay magkita sa daan, sinabi ng anghel, "Saan ka pupunta?" Sabi ng lalaki, "Sa aking kapatid." Sabi ng anghel, "May kailangan ka ba sa kanya?" Siya ay sumagot, "Wala. Tunay na siya ay aking minamahal ng dahil sa Islam." Sinabi ng anghel, "Ako ay sinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala upang sabihin na minamahal ka ni Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng pagmamahal mo sa kapatid mo."
Makikita namin sa mukha ng ating mga kapatid ang kanilang galak at sigla na bibisitahin pa namin ang iba pa nating kapatid. Bitbit ang kanilang mga nilutong pagkain. Simple lamang ang buhay ng mga naninirahan dito. Maayos at malinis ang kapaligiran at sariwa ang simoy ng hangin. Ang kanilang pangunahing panghanap buhay dito ay pagsasaka at pagtatanim ng mga mais. Hindi sapat ang 2 araw na aming pananatili dito sa Bagaw para makita namin ang kagandahan ng buong kapaligiran. Sa loob ng kalahating oras ng paglalakbay, gamit ang sasakyan na karaniwang panghakot ng kanilang pangkabuhayan, ay nakarating na rin kami sa Barangay San Miguel. Dulo ng Pilipinas. Hindi lang pala din dalawang may Muslim din pala sa norte. Dulo pa ng Pilipinas. Maganda ng tanawin, magandang lagyan ng masjid dito. Bakang katamanong tamo kan tatuyo, leg. Yo ni mana? Aha, nice. Hindi pala baboy, biik. Biik. Kaya pwede alagaan din naman si baboy. Sala tayo. Dito ang timbre. Dito. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Sige. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ang katulad nila na gumugugol ng kanilang kayamanan sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad ng isang butil ng mais. Ito ay tumutubo at lumalaki ng 7 busal at ang bawat busal ay may 100 butil.
At si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpaparami ng kanyang mga biyaya, ang ganap na maalam. Kaya't ang ating mga panalangin, nagabayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay sundan natin ang gawa na sa pamamagitan ng ating mga gawain para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay magbunga ang ating mga adhikain. Sabi niya, Allahus Samad. Sabi niya, ako'y walang pangangailangan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Walang pananampalataya ang isa man sa inyo hanggang mahalin niya ang kanyang kapatid tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Alhamdulillah, pagkatapos ng buong araw ng aming paglalakbay, kinabukasan ay nagtungo naman kami sa sinasabi ng ating mga kapatid na magandang pasyalan ang Duva Cave dito sa Bagaw. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may 5 karapatan ang Muslim sa kapwa Muslim at kabilang dito sa 5 ito ay ang pagbisita sa kapatid na may sakit. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, A'idul marid fi makhrafatil jannati hatta yarji'. Kapag ang Muslim ay bumisita sa kanyang kapatid na may sakit, siya ay patuloy na umaani ng prutas sa paraiso hanggang sa siya ay makabalik. Bago kami magpatuloy sa aming paglalakbay, ay binisita muna namin ang ating kapatid na may karamdaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ito ay ating second day dito sa Bagaw, Cagayan, kung saan ay binisita natin ang isang jamaa dito na kung saan ay mga bagong Muslim, bagong yakap sa pananampalatayang Islam. At isa dito, no, makikita nyo, katabi ko, si brother na isang bagong yakap sa pananampalatayang Islam ay mayroon siyang karamdaman na kung saan kailangan niyang ipa-check up at hindi malaman na laging sumasakit ang ulo niya, no? So hindi siya nakakapagtagalog dahil sa Ilocano. So nabanggit sa akin nung kanyang ina na kailangan ng kaunting tulong sa kanyang pagpapa-check up upang siya ay pagaling. So inshallah mga kababayan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay magtulong-tulong po tayo na kung saan ay maibsan yung kanyang karamdaman at mabigyan natin siya ng tulong inshallah ta'ala. So hanggang dito na lang inshallah. So susunod ulit inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dito ngayon tayo kung saan nakatayo ang lugar na kung saan tinatawag nilang Duva Cave, no? At makikita nyo dito, no, ang naging minahan ito ng mga kano. At doon makikita nyo may 2 butas doon daw sabing nakuha nila ang ginto. So ang nangyari niyan, pinabagsak nila ito para makuha nila yung ginto. So ang Duva Cave na tinatawag nila ay yung maliit doon. So inshallah, mamaya ay mga kapatid, makikita natin yun sa pagligo natin dito sa ilog na ito inshallah khair, no? So magandang lugar ito at sana mapasyalan nyo mga kapatid, no, nandyan sa Qatar. Pag uwi nyo dito, puntahan nyo itong lugar na to, no? Assalamualaikum So dito tatalunin, kailangan talunin ng mga kapatid natin dito yung pagligo dito sa Duva Cave. Yun yung trail nila eh. So inshallah susubukan natin, no? So, sundan niyo ako. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Wallahi, I love you for the sake of Allah. Allahu Akbar!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito yung makikita nyo, no? Isa sa mga daanan papuntang Duba Cave na kung saan binutas ng mga Amerikano na kung saan nagmimina sila dito. So inshallah, sundan nyo, no? Inshallah. Ito na po yung Duba Cave, yung papasok na mismo ng Duba Cave. So, yung makikita yung mga brother, nag-akyata na. So, inshallah, sunod tayo. Kanina sa labas, kala natin maganda na. Pero pagdating dito sa loob, mas maganda pa pala. Ano pa kaya sa kabilang, sa paraiso? طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع. Oh, the white moon rose over us from the valley of Wada, and we owe it to show gratefulness where the call is to Allah, where the call is to Allah. أيها المبعوث فينا جئت بال
Jak mawatan naman ang nila ngayon. Jak lahok ba na? Ilan pa rin. Welcome best color to God's way. Welcome best color to God's way. Tala al-badru alayna min thaniyadil wada wajaba syukru alayna mada'a lillahi da mada'a lillahi da. Sila ay salamin ng iba pa nating mga kapatid na mga bagong yakap sa Islam na kung atin silang pababayaan pagkatapos na sila ay manumpa, ang ating mabuting nasimulan ay maaaring mabaliwala. Sila na mga bagong yakap sa Islam na mga kapatid natin Muslim dito sa Bagao. Sila na mga Muslim sa kabilang dulo ng Pilipinas.